bago po natin simulan ang mensahe ngayon ay inaanyayahan ko naman po ang ating mga kapatid na nasa labas. Meron po dito mga bakante upuan. Pwede dito po tayo maupo rito. Kasi minsan lang po itong mangyayari sa buhay natin kasi kami po ay mga member na few member lang, mga ilan-ilan lang kami. Kaya ako po ay nagagalak at ako'y talagang tuwan-tuwa sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sige po, inaanyayahan po muli ang lahat na tayo po ay manalangin at inaanyayahan ko po na bow our head and close our eyes. Tanda ng paggalang sa ating mahal na Panginoon. Yes, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin. Kayo po ang Diyos ng mga Diyos. Kayo ang hari ng mga hari. Kayo ang Diyos na noon, ngayon, at pagpakailanman. Kayo pa rin ang Diyos na hindi nagtatala ng aming mga kasalanan. Kaya po, Lord, sa umagang ito, Lord, ay hinihiling ko po na pakisamahan mo nga po kami ng inyong banal na Espiritu sa apat na sulok ng kabahayan ito, Lord. Dalahin ko po sa inyo, Lord, na buksan mo ang puso ng bawat isa sa amin, Lord. At dalahin ko rin po sa inyo, Lord, gamitin nyo lang po ang mga labing ito. At gamitin nyo lang po ako. Itago nyo lang po ako sa inyong likuran. Lord, wala po akong kakayahan. Wala akong kagalingan. Kaya nagsusumamo ako sa inyo, Lord. Pakisamahan nyo nga po ako. Pakisamahan nyo nga po kaming lahat dito, Lord. Dahil walang mabuti sa amin, Lord. Lahat kami makasalanan. Kaya bago po namin pasimulan, Lord, humihingi po kami ng kapatawaran. Kung kami man po nagkasala, kung kami man po nakaisip ng hindi maganda sa aming kapwa, Lord. Nang sa gayon, Lord, maluwag kayong kumilos para sa amin, Lord. Salamat. Salamat, Lord. Salamat sa mga biyayang ito, Lord. Kaya po wala akong mahihiling sa inyo, kundi ang mataas, papuri, at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Mabuti ng Panginoon. Nawawala pa ang mic. Kasi siguro may kumakontra. Meron pa mo bang nasa likod? Baka pwede pa rito. Kabakante pa ho rito. Baka magbigay ng biyaya ang ating mahal na Panginoon. Hindi kayo mabigyan dyan. Ando pa, meron pa ho rito. Amen. Sige po, bago ko po pasimulan ang ating mensahe ay malugod po akong nagpapasalamat sa ating mga mahal na kapastoran, Pastor Floyd, Pastor Joel, Pastor Roger, and Pastor Art. Maraming salamat at kung hindi po dahil sa inyo ay hindi po maikasatuparan itong ating first anniversary. Amen. Ganyan din naman po ay lubos din po ako nagpapasalamat sa ating mga music ministry. Amen. Alam niyo ba ilang linggo silang nag-practice? Kaya napakaganda ho ng ating music kanina, di po ba? Yung ating praise and worship. Amen? At especially nagpapasalamat din po ako kay Brother Dario. Ginamit po siya ng Panginoon upang magkaroon po kami ng koneksyon sa United in Christ and Christ alone. Napakabuti ng Panginoon kasi po, kami po ni Brother Dario ay hindi talaga kami close na mag-friend. Kami, ang himala ng Panginoon hindi mo masasabi. Kasi kami dalawa ni Brother Dario, nagkikita lang kami yan. Ang kaibigan ko, ang kakilala ko, yung office mate ko, na kaibigan niya. Pero hindi ko alam na talagang gagamitin siya ng Panginoon para magkaroon tayo ng connection. Amen. At nagpapasalamat din po ako sa aking member na sa kabila nga po ng mga struggle namin ay hindi po ako iniwan. Especially si Ate Nora, Ate Jo,
Pwede yung tumayo para makilala. Amen. Kuya Mars, Kuya Landing, ang ating music ministry na si Sister Sharon. Amen. Alam mo, si Sister Sharon po ay isang taon ka na, Sister Sharon, na nakakilala sa Panginoon. Amen. Amen. Napakabuti talaga ng Panginoon. Ano? Alam mo, nakakaiyak magpuri sa Panginoon, lalo na ito'y naliligayahan, di po ba? Amen. Walang makakapigil sa inyong tumalong, sumagaw, di po ba? Ang bait ng Panginoon, ang bait ng Panginoon sa atin. Hindi lang natin may na napapansin yung mga kabaitan ng Panginoon sa atin. Pero kung iisipin natin yung magising lang tayo sa umaga, di ba? Bless na tayo ron eh. Makamulat lang ang ating mata. Bless na po tayo ron. Amen? So, bago po ulit ako magsimula, ako po ay si Erlito de Morosa. Ako po ay connected at nagtatrabaho po ako sa telecommunication company. Amen. At minsan pa nga pong akong nakakilala sa Panginoon 5 years ago. Ako po ay isa rin katulad nyo na galing sa Katoliko, pero ginamit po ako ng Panginoon upang tumayo rito, na kahit takbo ako ng takbo, kahit hindi ko kayang tayuan ito, pero ang Panginoon talaga, pag ginamit ka, gagamitin ka eh. Amen. Ako po ay isa rin mahihain katulad nyo. Ako po hindi marunong magsalita, pero ako po naman ay nag-aaral. Sa tulong nga po ng Panginoon, nakakatayo rito, nawawala yung kaba. Kahit kanina sabi ko, kabado ako. This is my first time to preach these hundreds of people. Because every time I'm going to preach, I had only 5 members, 6 members, 7 members. But by the glory of God, meron po kaming bagong member. Pakitayo nga po si Ate Marcel, si Ate Angelica, po. Siguro po makakasama namin. At saka may ini-endorse po sa amin si Kuya Jan. Yun po, siguro po ay sa tax ng Lord ay magtatagumpay po tayo. Amen? At siguro, medyo napapahaba. Konting introduce lang po. Ay, meron po akong isang maikling kwento bago tayo magpasimula. Sabi po ng isang pastor at isang kapatiran, sabi ni kapatiran, Pastor, alam niyo po ba, kapag kayo nagbibigay ng mensahe, alay na alay po ako. Talagang tumatagos po sa puso ko ang mga mensahe niyo. Sabi naman pero itong si Pastor yung isa nating pastor, pag siya ang nagbibigay, ay talaga namang antok ako. Talaga namang wala sabi ni kapatiran. Ngayon, napapangiti naman po ang ating mahal na pastor. Sabi niya, praise God. At dumaan nga po ang panahon, nagkita na naman itong si kapatiran at saka itong si pastor. Ang sabi ni kapatiran, Pastor, alam niyo po ba itong si Pastor naku po, gumagaling na siya. Hindi na po ako nakakatulong sa mga mensahe niya. Kaya sabi naman po ni Manong Pastor, sabi niya, alam mo, kapatid, hindi nag-i-improve si Pastor. Kayo po ang nag-i-improve. Kasi si Pastor, dati lang magaling yan. Kayo po, sa pagtsatsaga nyo, sa pakikinig ng salita ng Diyos, dahan-dahan pong nabubuksan ang inyong puso. Amen. Kasi, kapag habang nakikinig tayo sa ating mahal na Panginoon, sa mga salita niya, doon po mabubuksan ang ating mga puso. Kaya ina-encourage ko po muli kayo. Inaananyahan ko po muli kayo. Baka may nakatago pa dyan. Meron pa pong bakante rito. Makinig po tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Baka po wala pa dyan. Makinig po ha, hindi manginig. Baka naririgan nyo, manginig. Makinig. Amen? Amen. Sandali po. Natutuyuan. Sige po, magsimula na tayo.
So, ang tanong po rito, what will I do to be saved? Ano po ang sagot natin? What will I do to be saved? Believe in Jesus Christ. Yun lang po, di po ba? Maniwala ka lang sa ating mahal na Panginoon, save na tayo. Tama po ba, mali? Amen. Manampalataya lang tayo sa ating mahal na Panginoon, save na raw po tayo. Pero ang tanong, ano yung mahirap? Ano po mahirap? Ang daling tumanggap sa ating mahal na Panginoon, di po ba? Ano yan eh? Sabi ko, sumasampalataya ako dyan, mahal ko yan, Panginoon. Pero anong mahirap? Ang mahirap po ay yung sumunod sa kanyang pananampalataya. Amen. At ang mahirap po ay yung sumunod sa kanyang mga salita. Amen. Yun ang mahirap. Madali ang tumanggap. Pero ang mahirap, yung pamuhay sa kanyang salita. Amen. Amen. Yun po ang mahirap. Di po ba? Kaya, ito po, nasa na ating presentation. Ayun. Paano ba paggamit ito? Hindi po ako marunong. Yun. Amen. Amen. Ay, amen. Talagang inosente. Pagpasensyaan niyo ng pastor, di ba masarap pagtawanan ng pastor pag nagkakamali? Di po ba? Amen. Pero mas masarap po na pakinggan ang salita ng Panginoon kaysa pakinggan ang pagkakamali ng pastor. Amen. Di po ba? Kaya yung pong natutulog sa likod, huwag mo nang matutulog. At ito po ay medyo mahaba. Pero paiilin natin dahil sa tulong ng ating mahal na Panginoon, kung tayo po bukas ang ating mga puso, ang ating pandinig, ang ating mga mata, hindi po tayo makakatulog. Amen? Kasi ang Panginoon, gigisingin kayo pag natulog kayo. Amen? Amen. O siya, sige po. Para po sa mga mananampalataya, minsan, natatanong niyo po ba sa sarili ninyo na ako ba ay talagang Kristiyano? Ako ba ay tunay na tumanggap na sa Panginoon? Naiisip niyo po ba sa inyong mga sarili? Ako po ba ay talagang Kristiyano na? Ako po ba ay talagang ganap na Kristiyano na? At yun naman po sa mga baguhan, ano ba sinasabi nitong pastor na ito? Ano ba yung kaligtasan na yan? Kasi sa mga mananampalataya, tatanungin natin sa natin, ligtas na ba talaga ako? Meron na ba talaga akong eternal life? Tanungin niyo ang sarili niyo. Paano niyo papatunayan sa sarili niyo na talagang tayo ay ligtas na? At sa mga baguhan, ano ang sinasabi nilang eternal life? Ano yung sinasabi nilang salvation? Yan po ang ating tatalakayin sa araw na ito. Amen? Kaya napakabuti ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Dahil i-explain niya sa atin, ipamaliwanag niya sa atin, punto por punto, kung talagang tayo po ay isang Kristiyano. Punto por punto, kung talaga po tayo nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ito po ay first time na ako nagpipreach sa ganito, pero ang pinupuri natin dito, ang ating mahal na Panginoon, wala po akong kagalingan. Ako po ay isang napakahina. Pero sa awa ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, at sa tulong, pinalalakas po ako ng loob ng aking mga kamahalang pastor. Andito po sila upang suportahan ang mensahe ng Panginoon. Amen. Kaya magsisimula po tayo sa ating main reference, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Ayun. Bakit ba ako tingin at tingin doon? Pwede po bang mayroong magbabasa? Ako lang po nakasayin ako na magbabasa. Ate Jo, pakibigyan po ng mic si Ate Jo para isa na lang ang magbabasa. Sige, Ate Jo. Wala. Lolo, please. Ephesians 2 verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Amen. Sabi po sa Tagalog, kasi Tagalog po tayo, taga Quezon Kaya mas mainam sa Tagalog, di po ba? Pero mayroong mga
kababayan natin na nasa South, mas magaling sila sa English. Kaya sabihin natin English and Tagalog. Amen? Sa Tagalog daw po, sabi rito, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuting gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Amen? First reference, Ephesians 2, verse 8 to 9. Second reference po natin, James chapter 2, verse 17. James chapter 2, verse 17. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Amen. At kung pagpapansin po natin, kung pag-aaralan natin, para pong may contradiction. Di po ba? Kasi sabi ng isang verse, ay ano raw po, through faith, we are saved, but not by our works. Pero sabi nitong isa, in the same way, faith by itself is not accompanied by action, is dead. Patay daw po ang pananampalatayang walang ginagawang action. Amen. Pero wag na wag po kayong malilito. Dahil ang salita ng Panginoon, hindi po nagko-contradict. Ito po ay laging tama. Perpekto ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya wag na wag po tayong malilito. Kaya iisa-isahin po natin ito. Amen? Mayroon po akong, ito po ang ating title, sinabi ko nga, na kung gusto talaga natin magkaroon ng eternal life, ng salvation, marapat na tayo manampalataya sa ating mahal na Panginoon. Pero sabi ko rito, kung talagang mahal daw po natin ang ating mahal na Panginoon, dapat meron tayong ginagawa. Amen. At ang salita ng ating mahal na Panginoon, sabi na ho, ay meron siyang mga regalo sa atin. Ano ba yung regalo niyan? Yan daw po yung regalo ng kaligtasan. Regalo sa atin ng ating mahal na Panginoon. Magbibigay ho ako ng sample ng ating regalo. Nalimutan ko yung aking, meron ako dyan. Bro, pakiabot. Hindi po, nandun sa bag. Nandito sa ilalim ng table, yung regalo natin dyan. Meron dyan, gift. Yan. Sorry po, meron konti commercial. Amen. Kapag sinabi hong gift, sabi ng ating mahal na Panginoon, mahal tayo ng ating mahal na Panginoon dahil binigyan tayo ng gift. Pag sinabing gift, ibig sabihin, regalo, libre. Di ba ba? Ganon din ang ating mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng regalong libre. Di ba ba? Ngayon, ito pong regalong ito sa physical characteristic natin. Kapag ito po ay binigay ko sa iyo, at hindi mo tinanggap, hindi magaganap na regalo. Amen po ba? Pero itong regalo ng ating mahal na Panginoon na to, tinanggap mo. Tinanggap mo siya, di po ba? Ngayon, kung tinanggap mo siya, at hindi mo siya binuksan, hindi siya magiging ganap na regalo. Amen. Kaya kailangan, pag tinanggap natin ang regalo ng ating mahal na Panginoon, bubuksan mo para maging ganap yung regalo. Amen? Ganon din po sa ating spiritual characteristic. Ang spiritual characteristic ko, dapat pag binigyan tayo ng ating mahal na Panginoon, dapat tinatanggap natin. At tanong, paano natin tatanggapin? Paano talaga yung pananampalatayang to? Kasi sabi natin kanina, ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Faith lang, maliligtas na po tayo. Faith lang, di po ba? Faith lang, meron na tayong salvation. Pero ang tanong ko sa inyo, ano ba talaga yung pananampalataya lang? Ano po ba yung faith na yan? Saan nagmumula? Tanungin natin sarili natin. Kapag ba naman nanampalataya na ako, nag-faith na ako, ligtas na ako? Ganun lang po ba yun? Kasi sabi sa verse natin, manampalataya ka lang, ligtas ka na. Sabi naman ng isa,
Sabi niya, ang pananampalataya walang kasamang gawa. Patay. Di po ba? So, doon po natin ipapaliwanag isa-isa. Uy, wala. Yun. Pag sinabi mong labor, anong pumapasok sa ating isipan? Pag sinabing labor, pumapasok siyempre sa ating isipan, trabaho, may ginagawa, hindi natutulog. Di po ba? May aksyon. Di po ba? Pag sinabing labor. Ngayon, iisa-isa, pero walang makakapantay sa inyong pagbigay-bingihan at pagbulag-bulagan. Amen. Tayo daw kung mga nakakarinig ay talagang wala tayong ginagawa. Naririnig natin ang salita ng Panginoon, pero hindi tayo nakikinig. Ano ibig sabihin? Dinig lang tayo ng dinig, lumalabas dito sa kabilang tenga. Hindi natin pinakikinggan. Ano ibig sabihin? Dapat may ginagawa daw po tayo. Hindi basta naririnig lang. Dapat sinusundan natin. Dapat may sinusundan natin na salita ng ating mahal na Panginoon. Napakabilis, ano? And listen, tapos na agad, makinig lang. Pakinggan lang natin salita ng Panginoon, pero dapat sumusunod daw po tayo. Wag daw po tayo magbubulag-bulagan. Ano ba? Kaya, sabi natin, makinig lang tayo sa ating mahal na Panginoon, manampalataya lang tayo, ligtas na tayo. Pero dapat nakikinig, hindi nanginginig. Di ba ba? Dapat nakikinig. Amen? So, L. Tapos na tayo sa L. Ano susunod natin? A. Oh, ang bilis naman pala, pastor eh. Kaya huwag mo na matutulog. Mabilis naman pala ito. Di ba ba? Sa A. Ano po ba ang A natin? Oh, bumalik pala. Sorry. Ayan. Ano raw po yung A natin? A stands for accept. Accept daw po. Kailangan daw po natin tanggapin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Bakit daw po? Dahil anong sabi ng Biblia? Sabi sa John chapter 14 verse 6. Pwede yung pakibasa. John chapter 14 verse 6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen. Dapat akseptin daw po natin ang ating mahal na Panginoon. Ay, ang tanong, paano natin na-acceptin? Ano ba ang umahadlang sa atin? Bakit hindi natin ma-accept ang ating mahal na Panginoon? Maaari po siguro, ay, hindi ako naniniwala sa salita ng Panginoon. Ay, alam ko na yan. Basta tumuwala ako ng mabuti kahit hindi naman ako, hindi ko naman ini-spread out ang salita ng Panginoon, okay na ako. Pero sabi rito, accept daw po. Acceptin natin ang ating mahal na Panginoon. Maaaring, kaya hindi natin matanggap ang ating mahal na Panginoon. Ano ba nakakapagpahiwalay sa relasyon natin sa ating mahal na Panginoon? Di ba kasalanan? Ang kasalanan po ang nakakapagpahiwalay sa ating mahal na Panginoon. Kaya habang tayo po ay nagkakasala, napakahirap tanggapin, napakahirap aksepin ang ating mahal na Panginoon. Habang tayo po ay nagkakasala, ito ang nagiging hadlang sa atin upang tanggapin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen, Pastor Roger. Amen! Amen po. So, napakabuti ng Panginoon. Amen? So, sabi nga ho natin, paano naman natin ma-accept ang ating mahal na Panginoon kung tayo ay nagkakasala pa? Di po ba? Kung tayo nagkakasala, paano natin na-acceptin ang ating mahal na Panginoon? Sabi ko rito, acceptin natin ang mahal na Panginoon at tayo nga po ay magsisi.
acceptin natin ang ating mahal na Panginoon. Anong sabi rito? Dapat to, kung ina-accept natin ang ating mahal na Panginoon, nagkakaroon po tayo ng koneksyon. At pag nagkaroon na po tayo ng koneksyon, magkakaroon naman tayo ng relasyon. Amen? Kaya, napakabuti, kapag in-accept natin ang ating mahal na Panginoon, connection and relasyon, hindi po religion. Amen? Ang importante, meron tayong relasyon, intimate relationship sa ating mahal na Panginoon. Pag sinabing intimate relationship, ano pumapasok sa ating isipan? Ibig sabihin, pag intimate relationship, sabi ni Kuya, mas malalim daw po. Amen. Mas malalim at meron kayong one-to-one relationship. Parang mag-asawa, kayo lang ang nakakaalam. Kapag ang mag-asawa nasa loob ng isang kwarto, sila lang ang nakakaalam. Ganon din po kung meron tayong intimate relationship sa ating mahal na Panginoon. Meron kang tamang relasyon sa Kanya na one-to-one, intimate relationship. Amen? So tapos na tayo. Ilan na lang po natitira? 3 na lang. Tutuloy pa po ba natin? Amen. Ituloy natin kasi maganda salita ng Panginoon. Di ba? Amen. Ano yung number 3 natin? Ano ba ang susunod sa ating labor? Tapos na tayo sa listen, makinig daw po tayo, at acceptin natin ang ating mahal na Panginoon. Ano susunod sa atin? B. Ano daw po yung B? Believe. Dito po ba? Believe. Amen. Sabi natin sa binasa nga po natin kanina, sa Ephesians, sumampalataya lang daw po tayo, at tayo nga raw po ay maliligtas. Amen? Kaya ang salita ng Panginoon, ang gift sa atin ng ating mahal na Panginoon, ay yung kaligtasan. Ang regalo sa atin ng mahal na Panginoon. Hindi man tayo karapat-dapat. Hindi man tayo, wala man tayong ginagawa. Pero ang salita, ang regalo sa atin ng mahal na Panginoon ay kaligtasan, libre. Napakabuti ng Panginoon, pero buti mo libre, walang bayad. Wala ka mong ginagawa. Lumang ka mong tamad. Pero bibigyan tayo ng regalo ng Panginoon. Ang gagawin lang natin, makikinig, a-acceptin natin ang ating mahal na Panginoon, and maniniwala. Believe. Di po ba? And napakabuti ng Panginoon. Ano po sabi ng Galatians chapter 3, verse 26 to 27? Galatians chapter 3, verse 26 to 27. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For all of you were baptized into Christ, have clothed yourselves in Christ. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Dahil sa pananalig natin kay Kristo, Jesus, at tayo po ay nakikinig sa Kanya, tinatanggap natin siya, tayo daw po ay itunuring na anak ng Diyos. Amen? Ito po ang tanong, bakit dinedevelop natin yung ating faith? Bakit daw po natin pinupuri ang ating mahal na Panginoon? Kasi kapag daw po pinupuri natin ang ating mahal na Panginoon, sino daw po ang nakikinabang dito? Habang pinupuri po natin ang ating mahal na Panginoon, ang nakikinabang po dito ay tayo. Amen? Amen. Habang pinupuri natin ang ating mahal na Panginoon, atin talaga siyang wino-worship, ang nakikinabang nito, tayo. Amen? Tayo ro po nakikinabang dito. Bakit kanyo? Ito po, magbibigay tayo ng sample. Di ba pag tayo nananalangin, pag tayo po ay nagdarasal, anong sinasabi natin? Ano ang ating laging ibinibigay na panalangin sa ating mahal na Panginoon? Ang sabi natin, nasabihin natin, Ama naming nasa langit, ikaw lang ang pinaka-makapangyarihan sa lahat. Pag sinabi natin ikaw lang ang pinaka-makapangyarihan sa lahat, ibig sabihin, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Amen. Wala pong hindi niya kayang gawin para sa atin. Amen. Lahat
ng problema na hindi natin kayang solusyonan, kayang-kaya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya ikakatiwala po natin sa Kanya. Dahil sabi niya, hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan. Amen. Napakabuti ng Panginoon, di po ba? So, sabi pa rito, ikaw ang Diyos na mabuti at mabait. Pag sinabi natin, pag tayo nagdarasal ng ikaw ang Diyos na mabuti at mabait, ano pumapasok sa ating isipan? Ibig sabihin, ang ating mahal na Panginoon, wala po siyang masamang balak sa atin. Lahat ng gusto ng ating mahal na Panginoon ay sa ikabubuti po natin. Amen? Maaaring minsan meron tayong mga struggle. Marami tayong mga trials. Pero huwag niyong kalilimutan. Ang ating mahal na Panginoon po ay kumikilos. Hindi natin nalalaman, pero ang ating mahal na Panginoon, kumikilos po yan sa kanyang pamamaraan. Hindi sa pamamaraan ng tao. Kasi ang pamamaraan ng ating mahal na Panginoon, lagi pong perfecto. At ang pamamaraan ng tao ay hindi kahintulad ng pamamaraan ng ating mahal na Panginoon. Kaya, kung hindi natin kaya, ibigay natin sa Panginoon. Kasi ang ating mahal na Panginoon, kaya niya ang lahat. Kasi nga, wala pong imposible sa Kanya. Amen! Napakabuti ng Panginoon. Praise God. Amen. Sabi po rito, kapag nagdadarasal pa tayo, sabi natin, ikaw ang Diyos na mapagpatawad at hindi nagtatala ng aming mga kasalanan. Ano sabi sa 1 John chapter 1 verse 9? Sobrahan. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Amen. Subalit kung pinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, mag-aasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Amen. Pakitapit ko ang ating mga katabi kung may natutulog na. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya po, sabi natin kanina, habang pinupuri po natin ang ating mahal na Panginoon, tayo ang nakikinabang dito. Amen. Congratulations pala sa bagong kasal. Amen. God bless. Amen. Amen. Thank you po. Thank you po. Sorry po, parang lagi ako nakatingin sa inyo siguro. Bless na bless kayo ng Panginoon. Amen. Thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. So, kapag habang tayo po ay nananampalataya, pinupuri natin ang ating mahal na Panginoon. Habang tayo ay nagpupuri sa Kanya, sino nakikinabang? Tayo. At kapag habang tayo po ay laging nagpupuri at nagpupuri at nagpupuri at nagdarasal sa ating mahal na Panginoon, dito po tumitibay ang ating pananampalataya. Amen. Kaya napakahalaga na sa pagkising pa lang sa ating umaga, magdarasal na po tayo. Amen. Ito po ang aking nakaugalian. I-share ko lang po. Ako po, pagkising ko sa umaga, prayer na ako. Pag sumakay na ako sa aking sasakyan, pray na ako. Pagdating ng opisina, binuksan ko na ang laptop ko, pray na naman ako. Pag uwi ko, bago ako umuwi sa bahay, pray na naman ako. Kaya napakabuti ng Panginoon, kahit anong trials, kahit anong mga bigay sa aking problema, ibinabalik ko po sa Kanya. Ako, hindi ko kaya ito eh. Ikaw ang nagpahintulot ito, babalik ko sa iyo. Solusyonan mo to kung hindi ko to kaya. Kaya napakabuti ng Panginoon. Ako po ay blessed na blessed. Hindi man sa material, blessed na blessed din po ako sa katulad ninyo. Amen. Kaya po, ako po talaga po sa inyo. Napakarami ng kaluluwa ngayon.
na tinawag ng ating mahal na Panginoon. Amen? So, tapos na tayo sabi, ano nang susunod natin? Na, ang bilis naman pala, Pastor. Ang dali lang pala ng iyong mensahe nito. At napaka-luwag sa ating dibdib. Kasi, sabi mo sa aming pag-aaral, ang maayos at maganda raw pong mensahe, yung daw pong mga nakikinig, paglabas ay masaya. Hindi yung parang pagkatapos ng mensahe, lulugo-lugo na lang ang mga membro. Ang ano pa naman yung mensahe ni Pastor, ako na lang lagi pinatatamaan. Lagi na lang ako ba? Magkakilala ba kami ni Pastor? Bakit ako lagi ang pinatatamaan ni Pastor? Kaya ho tayo pumunta rito sa simbahan ito para po tayo ay mabless. Para yung ating mga trials, yung ating mga problema, maayos. Kaya paglabas ng simbahan, masaya. Praise God, di mo ba? Yan ang mensahe ng Panginoon. Dahil ang mensahe ng Panginoon, hindi tayo saktan, hindi tayo parusahan. Ang mensahe po ng Panginoon ay lagi sa ikabubuti natin. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. So, sumunod tayo sa letter O, obey. Ayun, letter O, obey or obedience. Amen. Bigyan niyo po muna ako, tanong mo talaga. Ewan ko siguro sa nervyos. Ano tayo ay kabayan eh, baka mamaya nga ako eh, utot naman ako ng utot. Kaya, ay nako Lord, napakabuti nyo. Hindi ko akala ay makapagsalita ako ng ganito sa inyo. Ako man po, siguro nakita nyo na kanina eh, parang, siguro sabi nyo eh, sino ba itong takbo ng takbo? Kanina pa lakad ng lakad dito. Pero, walang ginagawa, parang litong-lito. Kasi po ang pangalan ko ay Erlito. Ay kaya litong-lito. Kaya, hindi ko maintindihan kanina, sino ba itong palito-lito na lamang? Hindi mo ba? Pero napakabuti ng Panginoon, kailangan daw po tayo mag-obey. Ano sabi? Obedience. Pag sinabi rito obedience, sabi rito, loving Jesus is obeying God. Amen. Loving Jesus is obeying God. Kung talagang mahal po natin ang ating mahal na Panginoon, dapat nag-obey naman po tayo. Amen. Kung talagang mahal po natin ang ating mahal na Panginoon, dapat sumusunod naman po tayo. Mahal po ba natin ang ating mahal na Panginoon? Amen! Amen! Dapat sumusunod tayo. Sabi nga natin kanina, napakadaling tumanggap. Ang mahirap ay sundin ang kanyang mga salita. Pero napakaganda, di ba sabi, kung talagang mahal natin ang ating mahal na Panginoon, dapat sumusunod naman po tayo. Napakabuti ng Panginoon. Amen? Amen. So, sabi ko rito, kung talagang mahal natin ang ating mahal na Panginoon, meron naman po tayong kindness. Kapag tinawag na kindness, ano pong pumapasok sa ating isipan? Kabutihan, di ba? Kindness. Kindness is compassion in action. Pag sinabing kindness is compassion in action, dapat may ginagawa. Hindi puro maawa. Hindi puro awa lang. Ay, nakakaawa si kapatid. Ay, ganito pala. Dapat may action daw po. Anong sabi rito? Dapat, minsan, tayo po minsan, papapansin natin, ay, nakakaawa si ate, si kuya. Sabi yung gano'n. Pero, dapat meron daw po tayong ginagawa. Ano yung ginagawa natin? Maliit man daw pong bagay, malaki mang bagay, dapat natutugunan natin ang pangangailangan ng ating mahal na mga kapatid. Kung sino pong mga nangangailangan. Alam ko rito, napakaraming mababait na ating mga kasamahan. Pero pinapaalala sa atin ng ating mahal na Panginoon, kung may nangangailangan, maliit man na bagay, dito po, napapraktis yung ating kindness. Makatulong man tayo sa maliit na bagay, dito po napapraktis yung kindness natin.
yung compassion natin dito napapractice. Maaaring hindi mo kaya tugunan 100% ang kanyang pangangailangan dahil kulang din po tayo sa ating mga resources. Pero sa maliit na bagay na pagtulong natin, doon po napapractice yung ating kindness. Amen? Praise God, hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Ano pong sabi ng Colossians chapter 3, verse 12 to 13? Ayun. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other, and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive us, the Lord. Forgive Amen. you. Forgive us, the Lord. Forgive. Amen. Sabi ko rito sa Tagalog, kaya bilang mga banal at minamahal namin mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, magandang kalooban, mapakumbaba, mabait, at mapagtiis. Magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Dahil